Dito na tayo at sasagutin na nga ng PCSO, ang Philippine Charity Sweepstakes Office, ang doctors o professional fee ng mga doktor na tumututok po sa mga pasyenteng mga mahirap nating kababayan, mga indigent patients. Kausapin natin si Dr. Larry Cedro, ang Assistant General Manager ng PCSO. Magandang umaga po, Dr. Cedro. This is Aljo Bendio. Sa ngalan po ni Congressman Erwin Tulfo. Nakalive na tayo sa PTV at Radyo Pilipinas sa programang Punto Asintado Reload. Doc? Hi, good morning Aljo at magandang umaga po sa lahat na ating kababayan na nakikinig. Apo, ano po detalye po nito? Magandang balita ito. Sasagutin na ng PCSO ang doctor's fee. Dr. Cedro. Yes, Aljo, no, base din sa panayam kahapon with GM Robles sa House, no, ito ay bilang pagtugon namin sa panukala o gabay na ibinigay ni ating Pangulo, Pangulong Marcos at ni Speaker Romualdez, minarapat ng PCSO na masakop na sa kanyang medical assistance program ang bahagi ng professional fee na inilalapit ng ating mga kababayan sa PCSO patungkol sa kanilang hospitalization needs. Ano ba itong bahagi, sir? Hindi ba ito lahat or bahagi? Ano ba ito? Paki-explain po yung bahagi, sir. Base ho dun sa panayam at pronounce na ating GM nga po, bahagi lamang po ng professional fee ang ating maiko-cover. No? Primarily, tayo po ay augmentation lang. Yan po ang role ng PCSO since the time na in-institute po natin ang assistance program. So, at pangalawa po, batid naman po natin, nagre-rely din po tayo sa ating kakayanan base sa ating budget na inilaan para sa ating programa. Ilang porsyento yan, sir? Kung halimbawa, ang babayaran niyan doctor's fee, naniningil sa kanyang doktor, 5,000. O magkano pong babayaran dyan ng PCSO? Base ho sa ating bagong programa, meron ho kasi tayo pa rin case rate, Aljo, no? So, basically, kung ang gagamitin kong example yung nasabi mong halaga, kung ang natitirang professional fee ay 5,000 at sa ating bagong IRR, ito ay maaari nang sagutin kaagad ng PCSO. Batid naman natin sa pangkasalukuyang programa, no, ang case rate natin, ang maximum allowable assistance ng MAP is at 50,000. So ang gagawin natin ngayon, whether a portion of the hospital bill or a portion of the professional fee, maaari nang matugunan ng PCSO. So, pagkakasyahin natin itong 50,000, parang ganun? For now po, pero ang intention natin na itong darating na taon is mapataas pa natin ang budget for the program, Aljo. Okay, so magandang balita. Kahit ilang porsyento po yan, kung yan ba ay talagang sasagutin na, depende po yan sa kanya pong singil ng doktor. Magandang balita. Opo. May at least man lang. May at least man lang mabigyan po ng chance, no? Ang ating mga kababayan ng mga mahihirap na nagkakasakit, no? Bukod po sa ito tanong. Opo. By next year ba, buo na talaga mababayaran niyang PCSO yan, sir? Okay. Gaya ng aking nasabi kasama Aljo. No? So, titignan natin base sa ating budget for next year. No? Opo. But ang PCSO for this year allotted more than 3.4 billion para sa ating programa. Kung magkakaroon pa ng pagtaas ng ating sales o yung revenues, kasi batid naman natin ang ating ginugugol na halaga sa ating MAP nanggagaling sa sales ng ating Lotto, NPL at ano pang produkto. So, kung ito ay tataas, then makakaasa na magkakaroon pa ng pagtaas or expansion ng coverage of payment ng PCSO. Bukod sa doctor's fee, sasagutin rin ba ng PCSO ang hospital room ng indigent patients? Yes. Bahagi na yan ng ating consideration kasama Aljo. So, hindi na siya limited sa actual medical expenses. So, yung kanyang room expenses, room and board expenses, and that of the professional fee will be included in our consideration in establishing kung magkano halaga ang maaari natin maibigay sa kanila. Dadaan ba sa ospital o diretso na po ang bayad sa mga doktor? Ito po yung isa pang aming nakikipag-ugnayan sa mga hospitals. Sa ngayon, di ba, ang ating guarantee letter ay naka-address sa ating mga partner hospitals. So, ang hospital din ang nagbibigay ng statement patungkol sa halaga ng usapin ng professional fee. So,
basically ang default natin sa hospital. But we will establish now whether it will be course through the hospital or directly to the attendant physician, kasamang Aljo. So sa October 30 na po ito ipatutupad. Ano po ang proseso niyan, Dr. Sadro? In the same manner, ang atin pong programa, and so far as NCR is concerned, through online means tayo. Sa atin naman pong mga kababayan na lalapit sa PCSO sa iba't ibang lalawigan, sa atin po pinakamalapit na branch offices, ang assurance po natin, as announced by the President and by GM Robles, ito po ay within 24 hours kailangan ma-release po namin ang aming guarantee letter patungkol sa tulong na inilalapit sa amin ng ating kababayan. Ano po ipakikita ng isang pasyente na maka-avail? Guarantee letter lang? For us, bali, sa kanilang pag-apply, ang kailanganin lang naman nila is the statement of account, the medical abstract, the ID of the patient, and that of the representative, no? And then, pag ito ho ay na-establish na compliant, gagawan ho ito ng guarantee letter. Okay. Yun naman po ang kanilang isusumite sa hospital kasama ng Aljo. Okay, sige po. Maraming salamat, Dr. Larry Cedro, Assistant General Manager wala ng po anuman. PCSO. Thank you po. Ayan na si Dr. Hector Santos ng Philippine Medical Association. Dr. Santos, magandang umaga. Magandang umaga din po. Doc, this is Aljo Bendijo sa ngalan po ni Congressman Erwin Tulfo. Naka-live na po tayo ngayon sa PTV at Radyo Pilipinas sa programang Punto Asintado Reload. Ano po yung masasabi naman ninyo na bahagi at malamang ay babayaran na ng buo ng PCSO po ang doctor's fee ng ating po mga indigent patients? Base ho doon sa usapan namin kahapon, no? With GM Robles at saka si Kong Tulfo at saka si Congressman Romualdez. Kami po ay nagagalak sa bagong development na to kapagkat kadalasan nga po ang PCSO pagdating ho sa professional fee ay hindi ho nila sinasagot. Pero kung ang kanilang ngayon guarantee right now is that they would be also supporting o babayaran nila yung guarantee letter to include the professional fee of the doctors do sa mga pasyente kanilang bibigyan ng benepisyo. Kami po ay matuwa-tuwa at nagpapasalamat to sa bagong development na to. Diretso na po ba sa inyo o sa ospital pa rin ang mangungulekta? Amin po kasing nalalaman naman ng mga proseso ng auditing at lahat. Kadalasan ho, although ang doktor ay directly involved through the hospital, it is the PCSO and has a MOA or Memorandum of Agreement sa hospital. So, kung ganun ang proseso nila, basically for auditing purposes, then we will have to abide by that. Importante lang ho, basta nakalaan ho doon sa guarantee letter na part of that statement of account ng hospital ay pupunta ho sa professional fee ng doktor. So, nakalaan naman po yun. So, kung dadaan ko sa hospital, wala po kaming problema din po doon. Okay. Usually ho, magkano ba talagang sinisingil? Professional fee ng mga doktor po. Doctor's fee sa mga pasyente. Depende ho yan. Hindi ko po wala. Depende po sa... May taripa ho ba kayo niyan, Doc? May taripa kayo? Wala naman. Wala pong taripang ganyan. Anong basis po ninyo dyan? Anong basis niyo po dyan? Ang basihan ho niyan, napag-usapan na ho yan, ginagamit ho namin actually yung relative unit value or relative value noong mga procedures o kaya mga paggagamot na base ho ng PhilHealth, no? Napag-usapan na ho yan. Although that is a medyo antiquated RVU na ho yan eh. More than 20 years na ho yan. Medyo luma na. Kaya mababa ho yung binibigay na RVU. But recently, itong PhilHealth, nagtaas na ho nung kanilang binibigay sa mga RVU na yan. So medyo naangat ng konti. So based on that, kadalasan ang consultation kung based on room rate, it will average from around 1,000 to 2,000 per day sa room, no? Pero sa operations, depende ho yan kung gaano kagrabe yung operasyon, gaano kalaki. So that would range from around 10,000 to 30,000, depende po kung gaano kalaki yung Malaki operasyon. pala niyan, 30,000. Doctor's fee pa lang. Kadalasan naman ho yan, sabay ho yan yung surgeon at saka ganun din ho yung anesthesiologist. Anesthesiologist? Kuminsan, dalawa, tatlong doktor ang pinag-uusapan nyo.
maliit pa ho yun, lumalabas. Kasi maghahati-hati yung mga doktor na yan. So mga malaking tulong talaga ito. Kasi ang balak talaga Malaking ng humbagay PCSO. po. Malaking tulong yan dahil ang balak ng PCSO talagang bayaran na ng buo. Hindi lang yung bahagi. Pwede nyo bang i-explain sa amin kasi may sinasabing bahagi daw eh. Ito ba'y ilang porsyento lang? Opo, sa napag-usapan ninyo kapon? Hindi ho sila nagbanggit ng eksaktong porsyento. Okay. Pero sa mga nakaraan hong mga dealings namin with the PCSO, they do not really give the whole 100%. Ganun. Depende ho sa lalo na ho ngayon na ang mga pasyente ay humihingi rin po sa PhilHealth, sa MAIP, at saka ano pang AIX. mga grants, no? Aha. Ngayon po, kaya ang nangyayari dyan, yung PCSO, nasa hulihan sila, kung ano yung kulang pa. Okay. Pupunuan nila yon. Oho. So, bali na? Pero, bali 100%. nung mga- Opo, go ahead. Go ahead po. Para buo na. Kaya lang, itong mga nakahuling mga huling taon, pag nakita nila na ang natirang hindi pa nababayaran yung professional fee, hindi nila binibigay yon. Hindi raw sakop ng kanilang grant ang professional fee. So ngayon, nung sinasabi ni GM kahapon, ipapa-approve raw niya, napapalitan nila yung kanilang na i-grant na rin nila yung statement of account na kasama yung professional fee. That would mean mako-cover na lahat talaga. So yung mga pasyente, hindi na magma-money out. Oo nga, no? Magandang balita ito. So, DOH, may MAIP, DSWD, may AIX, may PhilHealth, at saka yung may kulang pa, ayan na siguro ang PCSO. Ayan. Doctor's fee. So, kumbaga, talagang totally babayaran na ng pamahalaan. Maraming salamat po, Dr. Hector Santos Jr., ang Pangulo po ng Philippine Wala pong Medical anuman. Association. Thank you po.